Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, kabanata 3141. Kagandahan, ang babaeng ito ay napakaganda, ang kanyang mukha ay maganda, at ang kanyang figura ay perpekto, nang walang anumang mga bahid, ang hininga lamang na pumuno sa kanyang katawan, masyadong malakas, masyadong mabangis. Walang pakialam si Yan Hong sa mga titig ng mga gwardya na ito, ang kanilang malamig na ekspresyon, nang walang kaunting pagbabago-bago. Sabihin mo sa iyong emperador na lumabas at mamatay. Isang malamig na tinig ang tumunog mula sa bibig ni Yan Hong. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit kumalat ito sa buong palasyo, at ito ay puno ng dilim. Si Yan Hong ay malupit at kumikilos ng arbitraryo. Bagaman sanhi ni Daryl ang nangyari ngayon, mayroon din itong hindi direktang ugnayan kay Long Yaotian. Kinailangan na tuparin ni Yan Hong ang kanyang pangako at walang magawa kay Daryl, kaya't maaari lamang niyang ikalat ang apoy sa South Cloud Royal Family at Long Yaotian. Ano nang marinig ito, ang lahat ng mga bantay sa ibaba ay labis na natakot. Ang babaeng ito ay sobrang mayabang na napunta siya sa palasyo upang pukawin siya ng nag-iisa, at nagbanta na labag sa kanyang kamahalan. Masyado siyang mayabang at walang batas, hindi ka matapang. Sa wakas, isang kapitan ng mga gwardya ang nanguna at sumigaw kay Yan Hong. Sa maghapon at nag-away si Daryl sa lugar ng pagpapatupad, walang hari, at ngayon ay automatiko siyang pinapante sa ang pinto, at ako ay walang galang sa iyong kamahalan. Tingnan kung hindi mo alam kung paano isulat ang mga salitang kamatayan. Lali, isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Yan Hong, at pagkatapos ay nag-flash ang kanyang katawan, at agad niya itong sinampal harap ng kapitan. Bago pa makapagreaksyon ng kapitan, lumipad siya at nagsabog ng isang piraso ng dugo sa hangin. Pagdating niya, namatay na siya sa galit. Hayes, nakita ang eksenang ito, ang iba pang mga gwardya sa eksena ay hindi mapigil ang makahinga ng maayos. Malakas ang lakas ng babaeng ito ay ganap na abnormal. Alam mo, ang kapitan ng bodyguard ay ang lakas din ni Wudu Wawang, kaya si Yan Hong ay tinamaan ng isang segundo. May nag-iingay sa palasyo, halika at tumulong sa pagkabigla. Maraming gwardya ang hindi mapigilan na sumigaw. Sa maikling panahon, lahat ng mga gwardya sa buong palasyo ay naalarma, kasama na ang Heavenly Drive Saint Guards, lahat ay dumating. Nakikita ang napakaraming mga gwardya na dumarating, malamig ang ekspresyon ni Yan Hong, nang walang kahit kaunting pagbabago-bago. Sa susunod na segundo, tumingin si Yan Hong sa paligid, hindi nakikita si Long Yaotian, at hindi mapigil ang mapang-uyam na sinabi. Ang iyong bagong emperador, may kakayahan ba ito? Hindi ako maglakas loob na lumabas ng mag-isa. Kung ganito ang kaso, ihahatid kita patayin, sunugin ang palasyo ng isang sulong, tingnan kung saan siya maaaring magtago. Arts, nang bumagsak ang boses, dahan-daang itinaas ni Yan Hong ang kanyang kamay sa jade, at nakita ang isang itim na ulap na mabilis na kumalat, at pagkatapos, isang pangkat ng maapoy na pulang kidlat ang nakakulong sa kamay ni Yan Hong. Ito ang panghuli na paglipat ni Yan Hong, ang Bloodfin Thunder Palm. Isang malakas na hininga, at ang kidlat ay naging pula ng dugo. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat ng mga bantay na naroroon, kabilang ang Heavenly Drive Saint Guard, ay nanginginig sa kanilang puso. Sa sandaling ito, hindi nag-atubiling si Yan Hong, at sa isang alon ng kanyang kamay na jade, sumabog ang kulog na may kulay ng dugo at kidlat. Boom, ang dugong pulang kulog at kidlat ay sumabog sa mga gwardya sa isang iglap, at ang kulog at kidlat na may kulay ng dugo ay mabilis na kumalat. Nakikita ang eksenang ito, ang natitirang mga bantay, pati na rin ang Heavenly Drive Saint Guard, lahat ay mapatla. Masyadong nakakakilabot ang babaeng ito, paano siya makikipag-away ha? Sa sandaling ito, ang ilang mga figura ay mabilis na lumabas sa hall, at ang robe na pinamumunuan niya ay si Long Yaotian. Ikaw na naman, pagkakita kay Yan Hong, si Long Yaotian ay natigilan sandali, at pagkatapos ay umungal. Maglakas loob na bumalik at gumawa ng gulo sa palasyo sa oras na ito ayaw mong umalis ng buhay.
Habang nagsasalita, malinaw na nakita ni Long Yaotian, ang mga bangkay ng mga gwardya ay nasa paligid. Ang dugo ay namantsahan sa lupa na pula, at lalong tumaas ang galit. Malamig na ngumuso si Yan Hong, na may kaunting lamig sa kanyang magandang mukha, pinapanood ang Long Yaotian na nagsasabi ng bawat salita. Huwag kang magsalita ng walang katuturan, darating ako at babalik. Narito ako upang kunin ang buhay ng iyong aso. Kabanata 3142, Bamantong hininga, narinig ito, ang mukha ni Long Yaotian ay labis na pangit, at ang laman sa mga sulok ng kanyang mga mata ay kumaibat. Alright, sa susunod na segundo, si Long Yaotian ay nanunuya, at sinabing may pulang mga mata. Gusto kong makita kung gaano kakagaling, nahulog ang tinig, at pinilit ni Long Yaotian ang isang mahabang taybak. Sa isang mahigpit na pagkakamay, agad siyang sumabog at dumiretso kay Yan Hong. Sa totoo lang, nakita niya ang lakas ni Yan Hong sa maghapon, at ayaw ni Long Yaotian na gawin ito sa kanyang sarili, ngunit ang emperador na mismo ay kinamumuhian ng isang babae. Kung ang tono na ito ay pinahihintulutan, anong prestihiyo ang magkakaroon siya sa hinaharap? Bukod dito, ang babaeng ito ay nakipaglaban-laban sa Heavenly Drive Saint Guard sa maghapon, at ang panloob na enerhiya na natupok ay dapat hindi nakuhang muli, kaya't si Long Yaotian ay hindi gulat na gulat. Sa oras na ito, hindi na malaya ni Long Yaotian na ang Yan Hong na nasa harapan niya ay hindi naman isang tao, ngunit isang engkanto. Lumayo ka. Ang panunood ng Long Yaotian ay sumabog, isang bakas ng paghamak ang nakuha mula sa sulok ng bibig ni Yan Hong, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay sa jade at inilagay ang isang protection na layer sa harap niya sa isang maliit na pananalita. Boom! Sa susunod na segundo, ang mahabang taybak ni Long Yaotian ay mariing tumusok sa protection na pelikula, at nakita niya na ang mukha ni Long Yaotian ay agad na namumutla, at biglang napailing ang kanyang katawan. Ngunit si Yan Hong ay tahimik na nasuspinde sa hangin, hindi talaga gumagalaw. Ano pagkakita sa tagpong ito, ang mga nakapaligid na gwardya ay natigilan. Itinatag ni Long Yaotian ang kanyang figura at tiningnan ng mabuti si Yan Hong, gulat na gulat. Paano ito nangyari? Ang buong suntok niya ay hindi man nagbanta sa babaeng ito. Sino siya? Tapos na ng lihim na nabigla si Long Yaotian, gaanong bumukas ang mga pulang labi ni Yan Hong, at sinabi niya ang ilang mga salita, at pagkatapos ay nagulat ang figura, at sinampal niya ng palad si Long Yaotian. Kung saan man dumaan ang figura, ang kalangitan ay napangit. Bang, napailing lamang si Long Yaotian, ang kanyang panloob na lakas ay nabalisa, at wala siyang oras upang umiwas. Ang palad na ito ay direktang binasag ang tuktok ng kanyang ulo, at ang kanyang buong katawan ay nahulog sa lupa, nanlaki ang kanyang mga mata, at tuluyang nawala ang kanyang hininga. Si Yan Hong ay tumayo doon ng may pagmamalaki, nakatingin sa bangkay ni Long Yaotian, na may malamig na mga mata sa kanyang mga mata. Sa kanyang puso, ang pagpatay kay Long Yaotian ay hindi naiiba mula sa pagdurog ng isang langgam. Sa sandaling ito, ang nakapaligid na mga gwardya ay natahimik lahat, at ang madla ay nakamamatay na tahimik. Ang iyong kamahalan ay patay na, sa wakas, hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at maraming mga gwardya ang nagkalat sa pagmamadali, na nangangarap na tumakas. Sa kabilang panig, sarado ang gate ng Dragon, sa lobby ng mansion ng nagtatanggol na general, isa-isang naupo sina Chester, Dax at iba pa, lahat ay medyo nababahala. Si Daryl ay nagtungo sa lungsod ng imperyo ng mag-isa at hindi alam ang nangyari. Dahil bago umalis si Daryl, sinabi lamang niya na iligtas ang emperador at si Quincy, ngunit hindi sinabi ang nauugnay na mga detalye, kaya't ang lahat sa Chester ay hindi alam ang tiyak na sitwasyon. Hindi maganda, sa sandaling ito, mabilis na lumalakad si Sarah, na may bakas ng gulat sa kanyang maselang mukha. Ang pamilya ng hari ng South Cloud ay nagpadala ng isang pangkat ng mga elite, at nakarating na sila sa labas ng lungsod. Narinig ko na ay para sa aming pamilya Carter, ano nang marinig ito? Sina Chester, Dax at iba pa ay tumingin sa bawat isa sa sorpresa at walang katiyakan. Naging sanhi ba ng kaguluhan si Daryl sa South Cloud Imperial City? Hindi tama yan. Tumulong lang si Daryl upang bantayan ang Longmen Pass. Espesyal na ipinagutos din ng bagong emperador ng Southern Cloud Continent ang isang tao na magpadala ng isang masaganang regalo. Imposibleng baguhin ang kanyang mukha sa isang kisap mata. Huwag magpanik, sa oras na ito,
Nag-react si Chester at dahan-daang sinabi labas tayo at tingnan, sinabi niya. Nauna na siyang lumabas, sa nagdaang ilang araw, sa tulong ni Bing Yao, ganap na natanggal ni Chester ang kontrata ng kaluluwa. At ang kanyang mga pinsala ay marami ring na-recover, matapos mapupuksa ang kontrata ng kaluluwa. Ang mga masasamang sining ng aswang na mundo na sinasaka ni Chester ay nawala ng walang bakas. Kasabay nito, nawalan din siya ng kontrol sa Blood Buddha. Dapat mong malaman na ang hukbo ng Blood Buddha ay patay na sa loob ng libu-libong taon. Sinasabing si Chester ay isang buhay na patay bago niya matanggal ang kontrata ng kaluluwa, at upang makontrol ang lumulutang na estatwa ng dugo sa pamamagitan ng alindog ng tigre, at kapag nawala ang kontrata ng kaluluwa, mawawalan siya ng kakayahang kontrolin ang dugo na lumulutang estatwa. Kabanata 3143, nawala ang kontrol sa Blood Buddha. Hindi nakakahiya na si Chester, siya ay nagbago pabalik sa isang normal na tao, at makakasama niya ang kanyang mga kapatid. Sulit ang presyo, sina Dax, Yvette at ang iba pa ay nagkatinginan at sumunod. Pagdating ko sa labas ng gate ng lungsod, nakita kong may lumabas na ring ibang mga sekta. Nang makita ang eksena sa harapan niya, maging si Chester o Yvette at iba pa, natigilan silang lahat. Nakita ko ang 200,000 elites ng lungsod ng Imperial, naghihintay sa buong labanan, sinasara ang buong gate ng Dragon, napapaligiran ng mga iron barrels. Ang mga elite na ito ng lungsod ng Imperyo ay mas malakas kaysa sa mga tagapagtanggol ng Longmen Pass, pantay na nakasuot ng sandata, armado ng mga sibat, at nakamamanghang kagilahil alas. Sa harap ng mga piling hukbo na ito, isang lalaking nakasakay sa isang kabayong pandigma, nakasuot ng gintong nakasuot, ang kanyang mukha ay malamig. Si Liu Quan ang namamahala, hoy, sa oras na ito, hindi napigilan ni Dax na tumingin ng diretsyo kay Liu Quan. Ikaw ba ang commander ng mga bantay ng lungsod ng Imperial? Tinawag mo ang pangalan ng aming pamilya, Carter, anong problema? Liu Quan hindi kaagad tumugon, ngunit tumingin sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali sinabi niya ng ang mga tao ng ibang mga sekta ay umatras, upang hindi masaktan ang inosente. Oh, narinig ito, ang ibang mga sekta sa paligid ay nag-ulo. Ano ang sitwasyon? Magagawa ba ito? Tinulungan lamang ng pamilyang Carter na bantayan ang Longmen Pass. Ang kredito ay hindi maliit, tatawid ba ang ilog ng pamilya ng imperyo ng South Cloud upang sirain ang tulay? Sa panahon ng talakayan, maraming mga sekta ang sunod-sunod na umatras. Sa sandaling ito, si Chester ay medyo nagalit din, nakatingin kay Liu Quan. Ano ang ibig mong sabihin? Uminis si Liu Quan, pagkatapos ay nanlalamig ang kanyang mga mata, at sumigaw siya. Ang buong hukbo ay nakikinig sa utos, kaagad puksain ang pamilyang Carter, at huwag iwanan ng sinuman. Ha, ang tinig ay nahulog, 200,000 mga piling tao mula sa lungsod ng Imperial, pinagsama ang mahabang mga kutsilyo, paungol isa-isa, at diretsyo na sumugod kay Yvette, Dax at iba pa. Ikaw nanginginig ang katawan ni Yvette, galit na galit. Dax ay lalong nagalit, at siya ang langit pagbubukas palakol ang lahat ng sabay-sabay, at howled. Okay, ikaw South Cloud Kontinente, kami lang nakatulong sa Longmen Pass, ikaw ay pakikitungo sa amin. Sa parehong oras, pag-urong sa iba pa sa paligid, ang mga masters ng sekta ay sumimangot din ng palihim, na naramdaman na ang mga aksyon ng pamilya ng imperyo ng South Cloud ay sobra. Haha, uminis si Liu Quan, at sinabi kay Dax, galit na galit ako. Okay, hahayaan kitang mamatay upang maunawaan na si Daryl ay matapang na kumilos, nakikipagtalik sa dating emperador, at buntis ng mga kasalanan. Maya-maya, siya ay lantarang nasa lugar ng pagpapatupad, inalis ang mga Long Sister at hindi pinapansin ng imperial na Tianwei, ang kasalanan ay labis na karumal-dumal. Bilang mga kamag-anak ni Daryl, ang iyong mga kasalanan ay hindi rin mapapatawad. Ano narinig ito, alinman kay Yvette o Dax, pati na rin ang mga nakapaligid na masters ng sekta, natigilan silang lahat. Si Daryl at ang dating emperador may anak, lalo na si Yvette, nanginginig ang kanyang katawan at sobrang komplikado ang kanyang puso. Naisip ko na ililigtas ni Daryl ang mga kapatid na babae ng Quincy, upang matulungan lamang silang mapagitna ang hidwaan sa pamilya ng hari, ngunit hindi ko inaasahan na magiging seryoso ang sitwasyon. Hindi nakakagulat na ang isang hukbo ay ipapadala, kasabay nito, sumabog din ang mga nakapaligid na sekta.
Ang Daryl na ito ay talagang matapang kumusta ang isang malakas na kapangyarihan. Napakasamang tauhan, at ngayon sinasaktan na naman ng pamilyang Carter sa ilalim ng talakayan, walang sekta ang dumating upang tumulong, ngunit nanatili malayo sa takot na mapasama. Kabanata 3144, sa isang iglap lang ng mata, lahat ng pamilya Carter ay kinubkob, at ang matinding away ay sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Bagaman ang mga numero ng dalawang panig ay magkakaiba, sina Chester at Dax, pati na rin si Yvette at iba pa, ay pawang mga Panginoon sa mainland. Kahit na sila ay kinubkob wala silang dehado, basta kapag ang dalawang panig ay labanan, biglang, narinig ko isang dagandong sa ilang hindi malayo. Kasunod sa tinig, nakita ko ang isang hukbo ng libu-libong mga pagkamatay na mabilis na dumarating. Sa ilalim ng gabi, ang mga mukha ng mga namatay na sundalong si Bai Sensen ay nagpapadama sa mga tao ng mabuhok. Pinamunuan ng dalawang gwapong figura, ito ay ang kanang kamay ni Jack, at ang Tibetan Fire Moon. Ano ang sitwasyon? Nakikita ang eksenang ito, ang magkabilang panig sa mabangis na labanan o ang mga nakapaligid na masters ng sekta ay gulat na gulat. Isang araw na ang nakakalipas, Donahue at Jack, hindi ba nila pinangunahan ang hukbo ng kamatayan upang mag-urong bakit ito muling nagpakita ng tahimik? Sa oras na ito hindi alam ng lahat na hindi inalis ni Donahue ang lahat ng mga namatay na sundalo, ngunit itinago ang isang bahagi ng mga ito, at pinanood ang sitwasyon malapit sa Longmen Pass. Ang mga namamahala ay ang magkakapatid na Feud at Woody. Ngayon lang, natuklasan ng magkakapatid na Woody na isang panloob na laban ang naganap sa Longmen Pass, at walang pag-aatubili, pinangunahan nila ang libu-libong mga sundalong namatay upang umatake. Mabilis, salubungin ng kaaway, sa isang maikling panahon, ang mga masters ng iba't ibang mga sekta na nanunood ng labanan, sunod-sunod na reaksyon, at marahas na nakipaglaban sa 10,000 na hukbo ng kamatayan. Sa sitwasyong ito, pansamantalang tumigil din sa pakikipag-away sina Chester, Dax at iba pa kasama si Liu Quan at sama-sama na nilabanan ang Death Army. Bagaman ang hukbo ng kamatayan na ito ay libu-libo lamang na mga tao, mahirap pumatay sa mga namatay na sundalong ito, at lahat ay nagmamadali na lumaban, kaya pagkatapos ng laban, lahat ay nagdusa. Bang-bang, sa panahon ng mabangis na labanan, isinuko ni Dax ang palakol at tinayan ang mga sundalong namatay sa harap niya. Agad niyang sinigawan si Liu Quan, "Oy, South Cloud Continent is really shameless. You have to prove a way in fighting, otherwise, hindi papayag na samantalahin ito ng hukbo ng kamatayan." Ang boses ay nahulog, at sinabi din ni Chester, "Oo, kung nawala ang Longmen Pass sa oras na ito, ang krimen ng imperyo ni South Cloud ay hindi makatakas." Nang sinabi niya ito, labis na balisa si Chester, pakikitungo lamang kay Liu Quan at elite ng pamilya Carter. Ang pamilya Carter ay hindi natatakot, ngunit ngayong sinasamantala ito ng hukbo ng kamatayan, naiiba ito. Nonsense, inis na inis si Liu Quan nang marinig niya ito, at galit na sinabi kung hindi dahil sa kalokohan ni Daryl, bakit ka pakikilusayo sa Southern Cloud Continent? Oo, nakapaligid nagtatalo ang mga sundalo ng kamatayan. Sumigaw ang alulong, nalunod ang kanilang tinig, ang sitwasyon ay nakakakuha ng mas maraming krisis. Sa sandaling ito, maraming mga numero ang nagmula sa malayo, ito ay sina Daryl, Mia Ouyang, at ang tatlong mga Empress. Ano nang makita ang eksena sa harapan niya, ang puso ni Daryl ay napailing at nag-aalala siya. Nagmamadali siyang bumalik muli sa takot dahil takot siyang aksyonan ng pamilya South Cloud laban sa pamilyang Carter. Hindi niya inaasahan na huli na ang isang hakbang na ito maliit na hukbo ng kamatayan. Kasabay nito, nanginginig din ang Emperor sa tabi niya at laking gulat. Hindi inaasahan, ang labanan sa unahan ay napakalungkot sa sumunod na segundo, hindi ito maisip ni Daryl, at sinabi kay Mia Ouyang. "Mia Ouyang, ibagsak mo agad ang dalawang kapatid, hindi siya nakabawi mula sa kanyang mga pinsala at kaya hayaan mo lang si Mia Ouyang." Si Daryl ay bihasa sa sining ng gyera, alam ang katotohanan tungkol sa pagkuha ng mga magnanakaw muna, at hanggat kontrolado ang magkapatid na Feud at Woody, ang 10,000 patay na sundalo ay hindi dapat maging sanhi ng pag-aalala. Tumugon si Mia Ouyang, at lumipad ang kanyang figura at dumiretso sa Woody at Feud. Isang babae, lumapit at mapangahas pagkakita ng paparating na si Mia Ouyang,
Si Feud ay hindi gulat na gulat, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Si Woody ay nanunuya din, at sumali sa feud upang makitungo kay Mia Oyang. Sa simula, ang dalawa ay puno ng kumpiyansa, ngunit unti-unting naramdaman nila na may mali. Kahit na paano sila magtulungan, hindi nila masaktan si Mia Oyang, at hindi nila mahawakan ang mga sulok ng kanyang palda. Kabanata 3145, sa wakas, natagpuan ni Mia Oyang ang pagkakataon, itinaas ang kanyang kamay, at naklik ang mga acupoint ng mga kapatid. Biglang, pareho sina Feud at Woody na parehong umiling ang kanilang mga katawan at hindi makagalaw. Hayaan mong tumigil kaagad ang mga namatay na sundalong ito. Lumakad si Daryl, huminga ng malalim, at sinigawan ang mga kapatid. Malamig na ngumiti si Woody at tuso na sinabi. Ang hukbo ng kamatayan, sundin lamang ang mga utos ni na Lord Jack at Pluto. Kung may kakayahan ka, mahahanap mo sina Lord Jack at Majesty Pluto. Sa kabila ng pagkakadakip buhay, nasa likuran pa rin niya. Sa pag-back up ni Pluto, hindi nagulat si Feud sa tabi din niya ay mukhang malamig at mayabang. Galit, inis si Daryl, kahit na nahuli niya ang nangunguna sa kapatid na Woody, hindi humihinto ang mga libo-libong mga hukbo ng kamatayan, at magpapatuloy ang labanan. Daryl, patayin mo sila. Oo, patayin mo sila ng direkta ngayon nang makita ang sitwasyon dito, sina Dax at Chester, na naglalaban pa rin, ay hindi mapigil ang sumigaw. Narinig ito, tumango si Daryl kay Mia Oyang, sumenyas upang magsimula. Dahil ang dalawang magkakapatid ay hindi nakipagtulungan, direkta nilang pinatay upang hindi makaiwan ng mga kaguluhan. Daryl, sa sandaling ito, biglang may naisip si Daryl, at sinigawan si Daryl. Huwag mo muna silang papatayin, narinig kong sinabi ni Bing Yao na upang makontrol ang mga hukbong ito ng kamatayan, kailangan mo ng isang sumpa sa pagpapatalsik. Mangyaring suriin ito, sa kanilang dalawa, tumango si Daryl, mabilis na lumakad sa dalawang magkakapatid na Feud, at hinuberan ang pang-itaas na damit sa katawan. Sigurado, nakita nila ang isang mahinang asul na alindog na nakapinta sa kanilang mga likuran. Nakita ni Daryl na ang dalawang kagandahan na ito ay pininturahan ng mga pintura na natatangi sa mundo ng aswang, at hindi talaga ito mahugasan ng tubig. Gayunpaman, agad na nag-isip si Daryl ng isang paraan upang payagan si Mia Oyang na gamitin ang kanyang likas na espiritual na enerhiya upang direktang ikalat ang mga spell sa mga kapatid. Sa sandaling natanggal ang spell, libu-libong mga patay na sundalo sa larangan ng digmaan ang tumigil sa pakikipaglaban isa-isa at natahimik doon, tulad ng isang rebulto ng isang rebulto. Puff sina Woody at Feud ay parehong nanginginig at bumagsak ng direkta sa lupa na may gulat na ekspresyon. Ayan yun, ang sumpa ng exorcism sa kanyang katawan ay nasira. Libu-libong mga mandirigma sa kamatayan ang bumagsak, at kung alam ni na Pluto at Jack ang tungkol dito, hindi nila hahayaang umalis ang kanilang mga kapatid. Sa oras na ito, lihim na huminga ng maluwag ang mga nakapaligid na master ng iba't ibang mga sekta. Sa kasamaang palad, bumalik si Daryl sa oras, kung hindi man, ang Longman Pass ay mapanganib talaga. Gayunpaman, sa damdamin, lahat ay tumingin sa mga mata ni Daryl nang walang kahit kaunting pasasalamat, ngunit sa halip komplikado. Lalo na ang mga piling tao ng lungsod ng imperial na pinamumunuan ni Liu Quan, at sina Dax, Chester at iba pa ay malamig na nagkaharap, ang amoy ng pulbera ay malakas, at nasa gilid na ito ng apoy. Daryl, sa wakas, Liu Quan ay matitig na tinitigan si Daryl at hindi mapigil ang sumigaw. Naglakas loob ka pa bang bumalik sa Longman Pass? Inutusan ako ng iyong kamahalan na ibalik ka at ang pamilya Carter. Bagaman nalutas lamang ni Daryl ang krisis sa Longman Pass, hindi dapat kalimutan ang kanyang misyon. Sa anumang kaso, dapat siyang arestuhin at ibalik sa lungsod ng imperial upang hawakan ang kanyang kamahalan. Hindi tumugon si Daryl, walang malasakit ang kanyang mukha, ngunit ang puso niya ay labis na mapait. Sa buong bagay, talagang ako ang may kasalanan. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ako ng ulan sa Tagsibol buong gabi nang hindi alam ng Queen, na naging sanhi upang mabuntis siya at mawala sa trono. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ng hari ng South Cloud ay tama. Ngunit sa ngayon, sinisira ng Donahue ang mainland. Ang hangin at ulan, paano niya masusundan si Liu Quan pabalik sa lungsod ng imperial? Ang iyong kamahalan secretly sa bundok ng hangin nalulumbay kapag, biglang,
hindi malayo mula sa langit ay dumating ang isang malabong boses. Ang utos ng kanyang kamahalan sa iyong bibig, tingin ko, hindi ka na kailanman makita siya ulit. Ang huling ang mga salita ay nahulog, at isang manipis na figura ang mabilis na lumipad. Ang magandang mukha ay sobrang lamig, at kasabay nito ay may kaunting panlibak. Yanhong Yan, Kabanata 3146, narinig ito, si Liu Quan ay natigilan, nakakunot ang noo at nakatingin kay Yanhong ano ang ibig mong sabihin. Lihim ding kumunat ang noo ni Daryl, na may masamang pahiwatig sa kanyang puso. Napatawa si Yanhong, nakatingin sa mga mata ni Liu Quan na puno ng paghamak, at mahinang sumulat. Hindi mo ba ito naririnig ang iyong kamahalan? 2 oras na ang nakalilipas, ay pinatay ko. Sinabi niya, parang si Yanhong, nakangiti at nakatingin Daryl ng nakangiti. Daryl, nagpadala ang Emperor ng isang tao upang habulin ka. Napakasama nito, at tinulungan kitang lutesin ito. Nang sinabi niya ito, napakalinaw ng tono ni Yanhong, na para bang sinasabi ang isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Ito ay lamang na may isang bakas ng tuso sa kanyang mga mata. Oo, sadyang ginawa ito ni Yanhong, bago sinubukan ni Daryl ang kanyang makakaya upang protektahan si Quincy. Labis na ikinagalit ni Yanhong, at pinatay si Long Yaotian kasama si Daryl upang mawala ang kanyang galit. Sa oras na ito, gumawa siya ng isang espesyal na paglalakbay upang sabihin kay Daryl na siya ay hindi komportable. Narinig ito, kapwa nagulat si Liu Quan at ang iba pang naruroon. Siya pinatay niya talaga si Long Yaotian, tanging ang reyna lamang ang nakatayo roon, natigilan, sa mahabang panahon nang hindi pinapagaan ang kanyang isipan. Ang pagsasabuatan ni Long Yaotian upang agawin ang trono ay talagang papatayin, ngunit sa ilang kadahilanan, ang reyna ay hindi maaaring maging masaya. Ang Yanhong na nasa harap niya ay kaakit-akit at kaakit-akit sa hitsura, ngunit ang mga pamamaraan ay napakamaanghang. Iningatan ni Daryl ang isang babae sa kanyang tabi, ang mga kapalaran at mga kasawian ay hindi mahulaan. Daryl, sa wakas, nagreaksyon si Liu Quan, nakatingin kay Daryl at sumigaw. Ikaw ay matapang, naglakas loob ka na pukawin ang mga tao sa paligid mo na saktan ang iyong kamahalan. Puno ka ng kabaitan, hustisya at moralidad. Ang reyna ay sanhi ng pamilya ng imperyo ng South Cloud upang harapin ang mga iskandalo, at ngayon pinapatay nila ang kanyang kamahalan na emperor. Ito ang tinatawag mong hustisya ng mundo. Nang sabihin ito, nagsalita si Liu Quan na halos pumutok sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nais ni Liu Quan na magbigay ng isang utos na hayaan ang mga piling tao ng lungsod ng imperial sa likuran niya na gawin itong muli upang makuha si Daryl, ngunit naramdaman niya ang lakas ni Yanhong at Mia Ouyang, at wala siyang lakas ng loob. Ano pa, sa nakaraang santukan, ang mga sundalo ay naubos, at wala na silang kakayahang lumaban. Nang bumagsak ang boses, marami ring napag-usapan ang mga nakapaligid na masters ng sekta. Magpadala ng isang tao upang patayin ang Emperor ng South Cloud, ang Daryl na ito ay sira ang ulo. Hindi upang magpatuloy sa pakikipaglaban sa dating emperador. Ang sikat na Elysium Sect Master ay walang iba kundi yun. Oo, sa walang kabuluhan, lagi ko siyang hinahangaan ng sobra. Ito ay naging isang mapanlinlang at matapang na tao. Patuloy na dumarating ang talakayan sa paligid niya, at labis na nahihiya ang ekspresyon ni Daryl, ngunit hindi niya alam kung paano ito tatanggihan. Pagkatapos ng lahat, si Yanhong ay kabilang sa kanyang sariling panig, at hindi siya makatakas sa responsibilidad sa pagpatay kay Long Yaotian. Yanhong, sa susunod na segundo, diretsyong tumingin si Daryl kay Yanhong at tinanong bakit mo ginagawa ito. Sa pagsasalita nito, ginawa ni Long Yaotian ang krimen at pinilit ang emperador na sumailalim. Tunay na sinumpa ito, ngunit pansamantalang hindi ito inisip ni Daryl. Sobra ang pagpatay sa kanya. Kung tutuusin, ang pinakamalaking kaaway ng mainland ngayon ay si Donahue. Ngunit ngayon na pinatay ni Yanhong si Long Yaotian, ang Southern Cloud Continent ay dapat magulo, na kung saan ay hindi ka nais-nais para kay mainland na labanan ang Donahue ng magkasama. Mukhang hindi nasisiyahan si Yanhong tinulungan kita na mapupuksa ang kaaway, nagagalit ka pa ba? Kailan kita hiniling na patayin si Long Yaotian ngunit hindi mo sinabi, huwag mo akong pumatay sa kanya. Ikaw nakaharap sa mga mayabang na salita ni Yanhong, nagwala si Daryl sa mga salita, hindi makapagsalita.
Okay. Habang hinahawakan ng apoy, tumingin si Daryl sa paligid at malakas na sinabi. Lahat, hindi ko alam ang pagkamatay ni Emperor South Cloud. Simula ngayon, inihayag ko na gumuhit ako ng linya kasama si Yan Hong. Kabanata 3147, si Daryl sa oras na ito ay malinaw ding nag-iisip, si Yan Hong ay likas na masama, kung ito ay dahil sa kasunduan sa napakakamaliit na larangan, kung napipilitan siyang pigilan siya. Lalo lamang nitong gagawin itong mas mapanghimagsik, patuloy na magdulot ng gulo sa iyong sarili, mas makabubuting tanggalin ang relasyon. Okay, narinig ang mga ito, nanunuya si Yan Hong. Daryl, ito ang sinabi mo, wala tayong gagawin sa isa't isa sa hinaharap. Nang sabihin ito ni Yan Hong, puno ng galit ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang kumislap ang mga mata. Ang pangwakas na layunin ng lahat ng nagawa ni Yan Hong noon ay pilitin si Daryl na maglabas ng isang malinaw na linya mula sa kanyang sarili, pagkatapos, nang walang hadlang si Daryl, magagawa niya ang anumang nais niya. Matapos ang pagsasalita, bago sumagot si Daryl, sumabog ang maisla na katawan ni Yan Hong, sumugod sa langit sa gabi, at nawala sa paningin ng lahat. Daryl, pagkakita sa eksenang ito, inakbayan ni Yvette ang kanyang mga paa. Lumakad at bamulong hindi mo dapat ito ginawa. Mabilis ang pag-iisip ni Yvette at nakita niya ang mga subplan ni Yan Hong sa isang sulyap. Bakit sumimangot si Daryl, gumuhit ka ng isang malinaw na linya sa kanya, walang sino man sa mainland ang pipigilan siya. Mahinang sanggol ni Yvette, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pag-aalala bukod dito, ang pangkat ng mga tao sa harap mo ay hindi maniniwala sa iyo. Siguradong, sa sandaling bumagsak ang boses ni Yvette, uminis si Liu Quan. Daryl, mahigpit na tinitigan ni Liu Quan si Daryl at malamig na sinabi. Ginampanan mo ang ganitong uri ng pagkukunwari, pinadalhan mo ang isang tao upang patayin ang iyong kamahalan, at pagkatapos ay tatalikuran mo ang relasyon at itulak ang responsibilidad ng malayo, iniisip mong tayong lahat ay 3 mga edad na bata. Ang puot ng iyong kamahalan, isulat natin ito pansamantala. Kapag ganap na natalo natin ang hukbo ng kamatayan, kami ang South Cloud Continent, kami ay magbabayad sa iyo ng mga account. Sa huling pangungusap, umungal si Liu Quan, at sa wakas ay ipinatawag ang mga piling tao ng lungsod ng Imperial at umatras sa Longmen Pass. Alam ni Liu Quan na ang gyera kasama si Daryl sa ngayon ay ganap na naghahanap ng kamatayan, ngunit ang momentum ay hindi matalo. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ng mga nakapaligid na pangunahing sekta na magsalita ng sunod-sunod. Daryl, ang uri ng karakter mo ay napapahiya para sa iyo ang buong mga ilog at lawa ng Jiusho. Simula ngayon, walang kinalaman ang Ming sekta sa iyong Elysium Gate. Ang aming World Club ay walang kinalaman sa iyong Elysium Gate. Daryl, kasunduan, iwaksi ito, magagawa mo ito para sa iyong sarili. Mayroon pa tayong ilang sandali. Ang mga pangunahing sekta na naroroon lahat ay nagpahayag na nalinis nila ang kanilang relasyon sa Elysium at pagkatapos ay umatras sa Longmen Pass. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl ay nalumbay at walang magawa muli. Si Yvette, Chester at iba pa ay nagkatinginan, ang kanilang mga ekspresyon ay labis na naagrabyado. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Dax ngunit sumingit, at ang pagbukas ng palakol sa kanyang kamay ay matindiyang tumama sa lupa at isinumpa. Ang pangkat ng mga tao na ito, ang buong espesyal na code ay nasa tubig, at ang hangin ay para sa mainland. Matapos gawin ang napakaraming bagay, sa kanilang bibig, sila ay naging kasuklam-suklam. Pagkatapos, dumura si Dax kay Long Minguan sino ang bihirang makipag-alyansa sa iyo. Sa oras na ito, lumakad si Chester at nakadirekta kay Daryl inaaliw niya. Daryl, huwag kang maging komportable, kahit na hindi ka maintindihan ng buong mundo, hanggat magkasama ang 3 magkakapatid, ang mga malalaking bagay ay wala. Sumagot si Dax, tumango si Daryl, biglang sumikip ang kanyang dibdib, at pagkatapos ay nagkatinginan ang 3 magkakapatid at ngumiti. Makalipas ang ilang minuto, ang 3 magkakapatid na sina Yvette at iba pa ay pansamantalang nagkakamping sa Longmen Pass ng 100 mga milya ang layo. Si Daryl at Elysium ay tinanggihan ng martial arts, at hindi na kailangang bumalik sa Longmen Pass, ngunit si Donahue at ang Death Army ay hindi maaaring umupo lang at manood. Sa parehong oras, ang 2 magkapatid na sina Woody at Feud ay dinala.
Kabanata 3148. Matapos ang pag-set up ng kampo, tinanong ni Daryl ang kapatid na Woody at Feud na dalhin sila. Tinatanong kita, si Daryl ay walang ekspresyon, nakatingin ng diretso sa mga kapatid Woody at Feud, saan kayo nagpunta? Nang bumalik siya ngayon, nakita ni Daryl na may mali, at tumuloy siya sa ang lugar na malapit sa Longman Pass. Tanging Woody at Feud, pati na rin ang libu-libong mga namatay na sundalo, ngunit ang Donahue at ang pangunahing puwersa ay nawawala. Si Donahue ay mayabang, at siya ay napakadigmaan, at biglang nawala kasama ang pangunahing lakas. Hindi ito ang kanyang estilo, hindi ko alam, nagkatinginan sina Feud at Woody at sabay na sumagot. Walang ideya narinig ito, naging malamig ang ekspresyon ni Daryl. Tulad ng iyong mga nasasakupan, hindi mo ba alam kung saan pupunta sina Donahue at Jack? Bagsak ang boses, ang Dak sa tabi niya ay bulalas. Daryl, itigil ang pagsasalita ng kalokohan. Ang dalawang scums na ito ay unang ipinagkanulo ang tribo ng Raksasa, at pagkatapos ay sinundan si Jack upang magdala ng gulo sa 9 States continent, kaya't putulin lamang natin ito. Napakainit ng pagkatao ni Dax, sa oras na ito, nakikita ang mga kapatid nagmamatigas pa rin, hindi niya mapigilan. Mahusay na Sage, sandaling nahulog ang mga salita, si Chester na nakaupo sa tabi niya ay nagbigay ng isang mapangiti ng ngiti. Huwag ka munang magsalita, hayaan mong magpasya si Daryl. Ang dalawang kapatid ay kanang kamay ni Jack at dapat ay hindi madali pinatay. Tumigil sa pagsasalita si Dax, huminga ng malalim si Daryl at tiningnan ang dalawang kapatid na nasa harapan niya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, saan napunta sina Donahue at Jack? Daryl, pumatay kung gusto mo, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Biro ni Feud, malamig na sinabi ni Woody. Oo, kahit na alam namin ito, hindi namin ito sasabihin sa iyo. Kung nais mong gawin ito, gawin mo ito, tiyak na bibigyan kami ng kamahalan ni Pluto at Lord Jack. Sinabi nila ito, ang pareho ang magkakapatid. Sa mukha ng walang takot, kahit na si Daryl talaga ang pumatay sa kanila, magagamit ni Donahue ang kapangyarihan ng aswang na mundo upang muling buhayin sila, kaya't wala itong walang laman. Nang makita na ang mga kapatid ay hindi kumakain, ang ekspresyon ni Daryl ay sobrang pangit, ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling ito, isang payat na tao ang lumakad, isang asul na mahabang asul na yelo, at isang nagyayelong ugali na hindi malapastangan sa buong katawan niya. Maganda bilang isang engkanto, hiwalay mula sa mortal na mundo, si Bing Yao yun. Matapos tulungan ni Bing Yao si Chester na maalis ang kontrata ng kaluluwa, nagpunta siya upang siyasatin ang kalagayan ni Donahue, ngunit sa oras na yun ay umalis si Donahue kasama ang pangunahing puwersa. Nang huli si Bing Yao ng isang araw at gabi, ngunit hindi nahanap ang kinaroroonan ni Donahue, at sa wakas ay bumalik sa walang nagamit. Nang bumalik ako sa Longman Pass, nakita kong wala sina Daryl at Chester. Noon ko lang nalaman na ang Daryl at Elysium ay hindi kasama ng mga ilog at lawa ng Gyusho, at sa wakas ay natagpuan dito. Bing Yao, bumalik ka na, tuwang-tuwa si Daryl nang makita si Bing Yao, at mabilis na sinabi, natagpuan mo ba kung nasaan si Donahue? Hindi. Bahagyang bumukas ang mapulang labi ni Bing Yao, at binigkas niya ang dalawang salita. Ha? Sa susunod na segundo, nahulog ang mga mata ni Bing Yao sa dalawang kapatid na Woody, na may matinding puot sa kanilang mga mata. Pakiramdam ng tingin ni Bing Yao, hindi maipaliliwanag na nagkalat ang mga kapatid. Ano ang tinanong mo? Tinanong ni Bing Yao si Daryl. Umiling si Daryl, ang dalawang taong ito ay hindi takot sa kamatayan, kaya't wala silang tinanong kahit ano. Hindi takot sa kamatayan, nakasimangot si Bing Yao, dahan-daang lumakad sa harap ng dalawang magkakapatid, itinaas ang kanyang kamay, isang kakilakilabot na hininga ang pumuno sa kanya, at nakita niyang lumitaw ang kanyang palad, nagpapalabas ng isang sumpa sa Ming. Nakikita ang sumpa ng Ming sa palad ni Bing Yao, ang mga kapatid ay hindi maipaliwanag na nagpapanik, at huminga ng halos sabay. Ikaw, anong gagawin mo? Hindi mapigil ang sabi ni Woody, nanginginig ang boses nito. Sinabi ni Bing Yao na blanko, alam kong hindi ka natatakot sa kamatayan, ngunit huwag kalimutan, ako ang dating reyna ng Pluto, ang ilan sa mga pamamaraan ng Pluto, gagawin ko rin. Ang dahilan kung bakit hindi ka natatakot sa kamatayan ay sapagkat maaapektuhan ka niyan pagkatapos ng kamatayan. Si Donahue ay nabuhay na mag-uli, kaya tiwala ako.
Nakita mo ba ang sumpa sa aking palad hanggat pagbaril ko sa iyong ulo, matatakot ka at walang posibilidad ng muling pagsilang. Kabanata 3149. Nang bumagsak ang boses, mahinang winagayway ni Bingyaw ang kanyang palad at tinapak ang ulo ng pinakamalapit na Tibetan Fire Moon. Nang makita ang sumpa na palapit ng palapit, si Feud ay pinahina ang kanyang mga binti sa takot, at mabilis na sinabi. Sinabi ko ang Woody sa tabi niya ay mapatla din, ganap na wala ng kanyang dating kayabangan at kalmado. Hahatuwang-tuwa si Daryl nang makita ang eksenang ito. Sa kabutihang palad, naroon si Bingyaw, kung hindi, talagang walang paraan upang kunin ang dalawang kapatid. Sa pag-iisip tungkol dito, sumigaw si Daryl sa mga kapatid, bilisan ninyo. Nanginginig at nag-squat si Feud kamahalan ng Hades at Panginoong Jack nagpunta sa Kunlun Peak. Ano narinig ito? Si Daryl ay natigilan, at pagkatapos ay tinanong ano ang gagawin mo upang pumunta sa Kunlun. Ibinaba ni Feud ang kanyang ulo at sinabi sa takot ang kamahalan na hari ng Hades ay isasanib ang kapangyarihan ng 8 santo, at naruroon ang mga santaong 9 na langit. Ang pasukan sa makalangit na Espanya ay nasa itaas lamang ng Kunlun Peak, kaya sa mga susunod na minuto, hindi itinago ni Feud ang kaunting impormasyon, at sinabi ang lahat. Alam niya sa totoo lang, ayaw itong sabihin sapagkat ang kapalaran ng pagtataksil sa Hades ay kaay-lahilakbot, ngunit walang paraan. Kung hindi mo ito sinabi, mawawala sa iyo ang iyong kaluluwa. Alam ang mga pangyayaring ito. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Daryl at Bingyaw. Hindi nakapagtataka kung saan ang kinaroroonan ni Donahue ay mahirap hanapin. Ito ay lumabas na kinuha niya ang pangunahing puwersa ng hukbo ng kamatayan sa Kunlun Extremely. Mabilis, sa wakas, nanguna si Chester sa pag-react, at itinuro sa mga tao sa labas, bilisan mo at ipagbigay alam sa mga pangunahing pintuan ng Longmen Pass, upang maaari silang magmadali sa Kunlun ng nagmamadali. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Chester kay Daryl, hindi tama. Mamaya, mabilis na tayong mag-alis, kung pagsamahin ni Donahue ang kapangyarihan ng 8 santo, ang mga kahihinatnan ay magiging mapahamak. Tumango si Daryl, at nagmamadaling nagpadala ng isang tao sa Longmen Pass upang iulat ang sulat, at sabay na binati ang lahat upang maghanda na umalis. Magulat, pagkatapos ng ilang minuto, ang taong ipinadala sa Longmen Pass ay mabilis na bumalik na may pangit na ekspresyon. Bumalik kay Brother Daryl, ang mga pangunahing sekta ng Longmen Pass, hindi ako naniniwala na si Donahue ay nasa tuktok nang huminto tayo sa pag-aaksaya ng ating mga pagsisikap. Narinig ito, hindi mahalaga na sina Daryl o Chester at iba pa, lahat sila ay nagalit. Si Dax ay malakas na sinampal ang mesa at isinumpa. Talagang isang grupo ng mga kontrabida, lahat sila ay puno ng kabaitan at moralidad. Sinabi nila na ang iba ay hindi, pagdating sa bagay na ito, wala sa kanila ang makakaasa rito. Sa pamamagitan nito, itinuro ni Dax si Daryl at sinabi, Daryl, kung hindi sila maniniwala, umalis na tayo. Ang bagay na ito ay hindi maantala, sumunod si Chester. Okay, mga mata ni Daryl ay pamitik, tumango, at pagkatapos ay siya at lahat ay sumugod patungo sa tuktok ng Kunlun. Matapos ang maraming oras ng pagmamadali, ang bawat isa ay Daryl at Chester sa wakas ay nakarating sa isang gubat malapit sa Kunlun Peak. Sa sandaling ito, nakikita ang tuktok na direksyon ni Kunlun, lahat ay hindi mapigil ang huminga sa air. Nakita ko na sa paanan ng tuktok, ang hukbo ng kamatayan ay siksik na natipon, tulad ng isang pader na tanso at isang pader na bakal. Hindi lamang yun, ngunit pinamunuan ni Jack ang libu-libong mga elite, patuloy na nagpapatrolya sa paligid. Malinaw na, upang mapigilan ang mainland na suportahan, sinadya ni Donahue na tanungin si Jack na pangunahan ang hukbo ng kamatayan upang mag-deploy sa paanan ng bundok. Ano ang gagawin sa oras na ito? Si Yvette ay nagmasid sa ilang sandali, sabik na sabik, at hindi mapigil ang sabihin. Napakaraming mga kaaway. Kapag lahat tayo ay dumaan at sumugod sa tuktok, natatakot akong ito rin huli na. Sumimangot din si Chester at nagmuni-muni, isipin ang mga countermeasure. Sa ganitong paraan, pagkalipas ng ilang segundo, nag-isip si Daryl ng isang paraan, at dahan-daang sinabi. Akitin mo ang atensyon ni Jack at inilabas ang hukbo.
Kami ni Mia Oyeng, si Bing Yao ay naghahanap ng pagkakataong lumipad sa itaas. Kabanata 3150, si Daryl ay walang magawa, upang maging matapat, kung ang mga pangunahing sekta ay naniniwala sa kanilang mga sarili at nagsama-sama, maaari nilang ganap na mapagsama si Jack at ang hukbo ng kamatayan. Kapag sa oras na yun, siya at sina Chester, Dax, at Yvette at iba pa ay maaabot ang tuktok ng maayos na bundok. Ngunit ngayon, sa matinding kakulangan ng lakas ng tao, maaari lamang kaming magplano ng ganito. Pagkahulog ng boses, umiling si Yvette at tumanggi hindi. Gusto kong sumama sa'yo, kasabay nito, tumutol din sina Chester at Dax. Daryl, si Donahue ay masyadong malakas, ngunit ang tatlo sa iyo ay aakyat, natatakot ako na hindi sila kalaban. Oh, tayong tatlong magkakapatid ay aakyat ng sama-sama, maninirahan, magkakasama, mamamatay ng magkakasama. Ha, narinig ito, isang mainit na agos ang umusbong sa puso ni Daryl. Buhay siya, at sulit na magkaroon ng gayong kapatid. Sa susunod na segundo, huminga ng malalim si Daryl at dahan-daang sinabi. Mas mabuti na sundin ang aking plano, napakakaunti tayo. Kung lahat tayo ay nagmamadali upang magpasya, masyadong maraming mga layunin, madali itong magdulot ng mga nasawi. Tulad ng sabi niya, Daryl ngumiti ng bahagya. Huwag kang mag-alala, sina Bing Yao at Mia Oyeng, ang isa ay ang reyna ng Ming, at ang isa ay isang diwata. Sa kanilang proteksyon, wala akong magagawa, narinig ang mga salitang ito, Chester at Dax ay napakaayaw, ngunit walang dapat tanggihan. Sapagkat tama si Daryl, si Kunlun ay napakataas at matarik, at kung magkakasabay silang paitaas, sila ay ganap na magiging target. Hindi nagtagal matapos maabot ang kasunduan, kinuha ni Daryl sina Mia Oyeng at Bing Yao, at tumingin at nagtago sa dilim. Patayin mo, pinangunahan ni Chester at Dax ang karamihan, kamakaway sa watawat at sumisigaw, nagpapanggap na maraming tao, at direktang inatake ang hukbo ng kamatayan ni Jack. Sa sandaling ito, nagpapatrolya si Jack sa paligid kasama ang kanyang mga sakop, at bigla siyang natigilan nang marinig niya ang tunog ng pagpatay. Kaagad pagkatapos, nakita ko ang alikabok at usok sa kagubatan na hindi kalayuan, sinundan ni Chester, Dax at iba pa, pinatay sila, umakyat sa langit. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Jack, at mabilis na sumigaw. Bilisan mo, salubungin mo ang kaaway, ang mga pangunahing sekta ng mainland ay narito. Sa oras na ito ay hindi alam ni Jack na walang gaanong mga tao sa alikabok at usok sa harap ng siya. Si Chester at Dax ang sadyang pinasigla ang ingay, Nang matanggap ang kautusan, ang hukbo ng kamatayan ay mabilis na nagtipon upang makilala si Dax at iba pa, at ang matinding away ay sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, sina Chester, Dax at iba pa ay hindi nakalimutan ang paliwanag ni Daryl. Pagkatapos makipag-away kay Jack, hindi sila umibig sa isa't isa, sa halip ay inakay ang hukbo ng kamatayan. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl na nagtatago sa dilim ay nakahinga ng maluwag, pagkatapos ay binati sina Bing Yao at Mia Oyeng, mabilis na sumugod, at lumipad patungo sa Kunlun. Sa sandaling ito, si Kunlun ay nasa itaas ng tuktok. Sa napakalaking at malawak na platform, sa sandaling ito, isang malaking kalderong tanso ang itinayo. Ang tansong kaldero na ito ay may taas na 4 o 5 metro, at nakaukit ng mga itim na rune, na puno ng kawalan ng buhay. Sa ibaba ng tansong kaldero, isang madilim na asul na apoy ang nasusunog. At sa paligid ng tansong kaldero, mayroong isang bilog ng mga puting buto na may mga bungo na naglalabas ng isang bakas ng kamatayan itim na hangin, na patuloy na hinihigop ng tansong kaldero. Hindi lamang yon, ang buong langit sa itaas ay nabalot din ng makapal na itim na ulap. Sa oras na ito, tumabi si Donahue, nakatingin kay Tungding, na may bakas ng pagmamataas at pagkasabik. Sa likuran niya, ang 8 santo, Zian at Wangxiang, lahat ay nakatali ng 5 bulaklak, bawat isa sa kanila ay mapatla at labis na mahina. Lahat ng mga santo, sa sandaling ito, dahan-dahan na lumingon si Donahue, isa-isang pinahid ng kanyang mga mata ang 8 santo, pabiro na sinabi. Ang pagsasanib ng mga kaluluwa ay kumpleto na, maaari nating simulan, at hintayin akong magsama. Ang iyong kapangyarihan ay ang master ng buong mainland at ng multumundo,
Kaya dapat kang igalang. Haha, nang bumagsak ang boses, itinaas ni Donahue ang kanyang kamay at kumaway. Ang kadena ng Diyos ng mga Diyos ay biglang tumalsik. Direktang naengganyo ang pinakamalapit na Zian ng mahigpit. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Lumaban si Zian sa buong katawan. Medyo desperado ang mukha. Bukod sa sama ng loob, ang pormang nakakatunaw ng kaluluwa sa harap niya ay kumpleto, at walang puwang para sa kabaligtaran.